nangyari. Tingnan natin. Yung ating... okay, so... apat na linggo yung ating buwan ng 2026 at bali po itong first and second Sunday ako po yung mag-preach, and then sa third Sunday ay si Ate Sharon at yung last Sunday po ay ako pa rin. So we'll be seriesing about yung tungkol po sa tinatawag natin a New Year or New Year, New Start. Do yung topic today is a new start and new you. So, first and foremost, yung new start with God, yung ating pong pag-aaralan today. And then second Sunday, a new mind, a new life. And then sa third ay a new heart, and new priorities. So, si Ate Sharon po ang mag-preach yan. And then dahil every last Sunday of the month of the year ng taon ng 2026, every first month po kasi ng taon ay yung tinatawag nating Bible month. So, yung last Sunday po natin I will be talking about regarding po sa patungkol naman sa pag-aaral ng Biblia, yung life na pinakabuod po ng pag-aaral po natin. So, to start with, ay gusto ko pong samahan niyo po muna ako doon sa ating pong titignan na dahilan kung bakit natin isi-series po itong bahagi na ito. Okay, so tingnan natin yung aking slide. Okay, so let's see. Mayroon na pa tayo dyan. Tingnan muna natin yung text natin for today. Tama ba? Tingnan nga yan. So, Isaiah 43, sa Old Testament pa tayo titingin, beginning from verse 18 to 20. So, yun po yung ating text for today. Nag-ano siya. Thank you. So, Tagalog, English and Tagalog version. So, Tagalog muna yung tingnan po natin. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot. So, medyo may libingan talaga o ngayon sa taon na ito. May mga lumipas, ilibing na natin, sabi. At huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. So, titignan natin yung background niya. Ba't nasabi ni Isaiah yung passage na ito. Verse 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y naganap na hindi mo pa ba nakikita o makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sa English version, I think NIV, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. So yung word na new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and the streams and the waterland. Nanayin po muna tayo. Today, Lord, we thank you for allowing us to be again, see your goodness, your faithfulness, your care for us. As we start this year, lalo na po yung aming pong series, A New Start, A New You. Tulungan niyo po kami na makita namin talaga yung kaparaanan mo at paano po kami mag-inline at lalo na yung kahalagahan ng aming pong identity bilang iyong mga anak. But at the same time, tingnan din namin yung kahalagahan, paano nga po namin i-prioritize yung aming pong pagkilala at pag-alam sa iyong mga layunin. At lalo na as we engage in discipleship and mission sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong gawain. Today, we continue to see how the Old Testament times, the time of Isaiah, paano po kami rin makakita ng mga principles to start with for this year, Father. Allow us, Lord, to see greater things ahead of us today. Thank you. We give you all the glory and honor. In Jesus' name this we pray. Amen. Marahil po, itong taon na ito ay either all of us ay tinitingnan natin yung mahahalagang bagay sa ating mga material things. Hindi ko lang alam kung may nailagay na po ako ba dyan na slides ng patungkol sa mga new gadgets. Tama ba yan? Bago tingnan natin yung objective siguro yan. Wow, sana all.
ano? iPhone Pro Max 17 at most likely within this year may 18 na po yan nakasunod. Tama po ba? Doon po nag-i-evolve ang gadgets. New watch, no? So, yung ating relo na smartwatch ang tinatawag natin. Or baka bagong sasakyan. Sino ba nangangarap ng mga ganito? para yung mga iba, hindi kumbinsido na pwedeng mangyari. Ano? But anyways, lahat ng mga material na bagay na yan ay either the Lord will provide or somehow iba't ibang kaparaanan ng Panginoon. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin. Kasi gusto natin makita ho today ay natin yung ating next slide. Kalagahan po ng ating pagpag-aaral dito sa ating pong series for this year ng month. Kasi po yung unang ating gustong makita ay yung una, as far as the objectives is concerned, ay makita natin yung paano tayo maging grounded sa ating identity sa ating Panginoon. Dapat nagsisimula po yun sa mga panahon na ito. Or as we deeper our identity in Christ, ma-renew rin yung ating mindset at yung priorities natin sa buhay. At the same time, yung calling ng Lord para sa atin into a discipleship process and maging yung mission. So, marahil po, yung a fresh start ay pwede nating tinitignan sa bahagi ng paano tayo na makapagpatuloy sa ating Panginoon. Either sabihin natin ay bawat bagong taon may common desires ang tao. Yung a fresh start, pwedeng siya sabihin, this year, magiging mas mabait na ako. Pakisabi mo sa katabi mo, mabait ka na ba talaga? Parang bait-baitan lang, simula yan. Magiging mabait na ako. Or pwede yung Lord, baguhin ko na ang buhay ko. Baka yun din ang prayer niyo, bago maglipat o magpalit ng taon, probably yung word ng New Year's resolution. Or sasabihin nyo rin siguro sa inyong sarili as a new start, a fresh start, ay talagang magiging seryoso na ako. Seryoso na ba talaga para sa Panginoon? Seryoso na ba sa mga bagay na maganda? At ang tanong natin, ito ang tanong. Pero ang tanong po sa atin, bakit kahit bagong taon na pareho pa rin ang mga problema? Most likely, may kakaharapin tayo mga problema na ito po'y pwedeng nagbago o may iba-iba lang. Or bakit titingnan din natin yung kalendaryo nagbago na 2026 na pero yung old character natin ay hindi pa. So, because New Year does not automatically give us a new life. Meaning, ibig sabihin natin, itong New Year na ito, iniisip natin, automatically ba na magbabago na talaga ang buhay natin? It's likely hindi po. Kasi po may pwede tayong tatahakin pa sa buhay na ito along the way in our Christian life. So, babalikan po natin yung binasa nating text sa panahon ni Isaiah, ay titingnan natin yung background para mas lalo natin maintindihan yung mga principles na ating pag-aaralan for today. Politically, actually po nasulat po yan ng 6th century BC, though hindi ko na po inilagay po dyan para lang mayan yung political status. At ang panahon na ito ay sila po ay kakaharapin po nila yung tinatawag nating Babylonian exile, which is sila po ay sasakupin ng Babylon around 586 BC before Christ po yan, so Old Testament time. Kaya politically, ang Judah ay kinungker ng Babylon. So ganun po yung senaryo po nila. Ang Jerusalem ay na-destroy, ang templo ay talagang totally nasunog at the time. Kaya nga yung pag pinag-usapan yung tinatawag nating kaharian, the Davidic monarchy, collapse po siya. And that is why Israelites was deported from Jerusalem to Babylon. So nasa Babylon po sila. Kaya wala na silang hari, wala na silang lupa, wala nang army, wala nang power. Totally collapse po sila. Dahil sa tingin po nila, ang bansang Israel ay fallen nation in their time. Pero may power shift sapagkat ang Babylon was not a dominant superpower. Dahil alam natin, si Lord ang pinaka-superpower at nagko-control ng history. So ganun po politically ang kalalagayan po nila.
socially, as far as scenario is concerned, marginalized po sila nung nasa Babylon na po sila. Sila ay socially pressured na tinatawag. Kasi wala silang identity na as far as sila susunod na doon sa social life ng Babylonian. Spiritually confused as well, na parang iniisip nila, mayroon pa bang Diyos na titingin sa kanilang kalalagayan? Nireject na ba kami ni Lord? So yun po yung mga katanungan na kanilang iniisip sa mga panahon nito. At actually, ang pinaka-identity po nila as far as the temple na siyang kinikilala kapag Israelites, the temple is important for them. Wala nang sacrifices as far as religious na ginagawa po nila sapagkat hindi nila kayang gawin na yun dahil na sila isakop at nandun sila sa Babylon. No visible signs of the presence of God. Pero may sinabi po sa Isaiah, pag binasa niyo po yung verse 1 ng chapter 43, ay fear not, the word fear not, I have called you by my name, you are mine. Marami po kung din sa ganitong kalalagayan iisipin natin that indeed socially God restores the identity before He restores the location. As far as religious crisis na kanilang kinakarap, their faith, parang iniisip po nila, mas malakas pa ba ang Babylonian gods, yung mga Diyosan ng Babylon kaysa kay Yahweh? Has God broken His covenant? Or ito na nga ba yung judgment na kanilang kinakarap? So lahat po na yan, the political, the social, and religious status ng mga panahon na ito, ay marami po silang iniisip. Ang Diyos ba ay hindi na kumikilos sa kanilang kalagitnaan? Pero ang katotohanan, the Lord is still the Redeemer. Siya po yung faithful na remaining in their nations, and then God remains the Savior. I think yun po yung magandang isipin po sa mga panahon na ito. Ngayon, nabanggit po dito sa unang verse, lalo na yung verse 18 na binasa po natin. Forget the former things, do not dwell on the past. Kasi po, dapat nating tingnan na si Lord, ini-invite po tayo to let go of the past. Sabi mo sa katabi mo, i-let go na natin yung lumipas. Yan. Nakarang taon ng 2025, nakaranasan? Nakaranas ka ba ng matitinding pagsubok, failure? Karanasan, marami kang nakitang talagang hindi maayos? I-let go mo na yan kasi hindi na makakatulong this year as we continue to live a life. I-let go natin yung past. Hindi sinabi ni Lord na burahin ang alaala. Take note on that. Pero sinabi niya, huwag ka nang mabuhay doon. So let go of the past. Ano ba yung mga past na kailangan bitawan? Una, past failures, past sins, past hurts. Oh yeah. Even yung successes po natin. Ibig sabihin po yan, hindi ka na makapagsisimula ng bago kung nakakapit ka pa rin sa luma. Pagsabi mo yun sa katabi mo, hindi ka makakapagsimula ng bago kung nakakapit ka pa rin sa luma. Palpakan muna natin ang Panginoon para matutuwa natin sa atin yun. Alam niyo po, kapag titingnan natin ang buhay ng isang Kristiyano, nag-i-evolve po yan, nagtatransform, nare-renew, nagkakaroon talaga ng pagbabago. Kung ikaw pa rin nakakapit sa luma, kapatid, hindi yan makakatulong sa iyo. Dahil ang katotohanan, kailangan mong tignan na ikaw ay mayroong pong imbitasyon ang Lord para i-let go ang mga past sa buhay na nangyari sa iyo. Anything man, either things, gamit, kung ito may hindi naman talaga nakakatulong sa iyo. Actually nga po, ang malimit yan kapag yung sistema ng change ng mga gamit.
Kung may mga bagay na 6 months mo na hindi nagagamit, i-let go mo na yan. Huwag mo nang itambak. Kasi nakakasakit pa yan sa mata. Nakakasikip pa nga kung titingnan natin. Actually, pag titingnan mo yung bahay niya ngayon, o gamit mo, na talagang totaling scattered. Reality naman yun. May mga taong may sentimental value daw kaya ayaw pakawalan. Ano ba yung mga sentimental value na ayaw mong pakawalan? Hindi naman nakakatulong sa'yo. Yan. Tupperware. So, palapakan muna natin ang tayo parang relate na relate kayo. Kasi kapag mabigat na po yan na dalahin natin, mahirap pong magpatuloy. And that is why, unang natin gagawin is to really have that kind of response para tayo ay makapagpatuloy sa ating Panginoon. So God is inviting us to let go of the past. Failure yan, sins na kailangan mo nang iwanan, hurts, or even successes. Yung mga driver po dito, sino yung mga nagdadrive? Pakitas ka mga kamay, either motorcycle man yan. Magagaling po yan. Di mo ba kapag nagmamaneho ka at nakatingin ka lang sa rear, tinatawag nating i-review ng mirror or yung rear mirror lang titingnan mo, ano mangyayari? Most likely, aksidente ang katulo po nun. At ayaw nating mangyari sa atin yun. At ayaw din ni Lord na mangyari na sa dulo ng either at susunod na week or months, yung dulo ng iyong buhay ay failure or accident. Dahil hindi yan ang gusto ng Panginoon na tahakin mo sa buhay na ito. At ibig sabihin lang, dapat mong tingnan ang kahalagahan ng imbitasyon ng ating pong Panginoon. Dahil yun po ang ating pong dapat tingnan sa oras na ito. So, God is inviting us to let go of the past. Second, alam niyo po ba na ang Lord, sa mga panahon na ito, kailangan ng mga Israelites yung pangako ng Diyos para sila ay matauhan ho sila sa kanilang kalalagayan. Why? Dahil sa tingin po nila parang wala na yung Diyos na nangako sa kanilang panahon ng kanilang mga ninuno ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. But at this time, may promise si Lord na new thing. Ang sabi po dyan, sa verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it is springs up." Hindi si Lord ang problema. Tayo ang minsan umalimit ang nakatanaw sa problema. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo, parang problemado ba yan ngayon? Taong 2026 instead na ma-enjoy niya yung buhay dahil si Lord kasama, pero dala-dala pa rin niya yung problema. Si Lord gumagawa na ng new thing, dapat makita na natin yan. Sabi mo sa katabi mo, God promises to do new thing. Expect natin po yan. Kasi po, bakit? Mansinin niyo po, bakit natin napapansin ang new thing? Ito po, kasi kung stuck tayo sa old ways, mahirap tingnan ang new thing. Kung comfortable na po tayo sa routine, mahirap pong tingnan ang new thing. Or lalo na kung takot ka sa pagbabago. Actually po, yung malimit pong binabanggit, kapag may fear ka, dalawa lang yung pwedeng kahulugan yan o pwedeng isipin. Fear, in a way, na takot kang harapin yung realidad. Or pwede rin fear na kailangan mong harapin yung realidad. Alin ka dito? Are you the one who has fear of things na pwede mong kaharapin, or you are really courageous enough para harapin yung takot na yun at ipagpatuloy na si Lord ang kasama? Dahil si Lord ay gagawa ng new thing. Lalahanin po natin, God is always working forward, pero minsan tayo ay nakahinto. Parang ganito po yan. Most likely, bago mag-New Year, meron kayong mga prayer. Either, I don't know kung anong klaseng prayer ang inilagay nyo sa inyong mga panalangin. Either panalangin ba na pagpasok ng bagong taon ay
ay makakita ako ng bagong bagay na gagawin ni Lord. Maganda po yan. O kayo pagpasok na ito, iniisip nyo, ay dapat magkakabahay na ako. Bagong ano po yan, ang arin. O iba pa man yung inilalagay sa inyong panalangin, I pray na tingnan natin yung mga bagay pang pwedeng gawin ng Diyos na bago na pwede niyang i-gawin sa atin for this year. Halimbawa po, tingnan po natin ngayon sa concept ng tinatawag nating change na nagaganap na minsan mahirap tingnan ng pagbabago ay mahirap tayo makasabay. Tulad ng sinasabi ko kanina, yung gadget. Di ho ba kapag nakabili ka ho ngayon ng iPhone 17 Pro Max, yan po yung latest, most likely this year may iPhone 18 Plus or Pro Max. Tama po ba? Siyempre, pag talagang ikaw ay addict sa ganoon, kahit ipautong mo yan, bibili ka dahil gusto mong bago. Latest. Pag sabi mo sa katabi mo, gusto mo talaga ba ng bago? Simulan mo kay Lord yung promise ni Lord na bagong bagay na pwedeng maganap. Dahil ang Diyos natin ay God of the beginnings, hindi lang God of endings. Meaning, sa bawat pagpapalit ng taon, may talagang bagong gagawin ng Diyos sa atin. Isipin mo na lamang po, kung sa buhay mo ngayon at lalo na as you step to the 2026 onwards, wala kang makikita mga bago, mahirap parang hindi mo mai-enjoy ang buhay. Pero if you are experiencing or seeing new things na nagaganap, sigurado po, mayroon po mas lalo kang maiinggan niyang magpatuloy. Dahil lalo na, kung alam mo na si Lord ay nag-promise ng new things. New things for the Israelites at that time, sapagkat kailangan po nilang makakita ng bagong pagkilos ng Diyos sa kanilang kalalagayan. Kung sinabi natin, politically, totally sila ay totally collapse yung kanilang pagiging isang bayan na Israel na tinatawag. Pero si Lord, nagsabi siya, He is doing a new thing. So yun po yung pangalawa na ating pong tinignan. Ano po yung unang muli? God, let go yung past. At ang promise ni Lord, bago, new thing. At sa pangatlo po, ay binabanggit din po dyan, at pwede yung cross-reference natin na titignan, ay yung 2 Corinthians 5:17. A new start begins with Christ. Ang sinabi po doon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kapag binasa niyo po yung passage na yun, tumutukoy yung hindi lamang po yung bago ka naging Kristiyano. Ito rin tumutukoy paano ka magpatuloy ng patuloy na pagbabago sa iyong buhay. Dahil pwedeng pansinin din po natin yung passage na yun. Hindi sinabing if anyone tries harder or hindi if anyone makes resolutions. Kundi binanggit po doon, if anyone is in Christ. Anong ibig sabihin po yung new creation na yun? Ito'y tumutukoy sa new identity, new direction, new purpose, and new power to change. New identity. Hindi ka naman talaga namang isang, kung ilalagay nga natin, ordinaryong member. Kasi may mga ilang, member lang naman ako, pastor, kaya wala naman akong dyan. Kumbaga sa pwedeng gawin na malalaking bagay. Pero hindi po, ikaw ay anak ng Lord. Kaya yung identity mo, ikaw ay isang Kristiyanong, si Kristo ang Panginoon. At ibig sabihin yan, kung ikaw ay nahalo doon sa mga hindi mananampalataya, malinaw, maliwanag, dapat hindi ka sumasali sa kanilang mga pamamaraan ng buhay. Amen? Amen! Kasi malimit po, kapag na-identify po tayo sa mga hindi mananampalataya, ganun pa rin yung buhay na ginagalawan natin sa kanilang pamamaraan din. So anong pagbabago doon? Ibig sabihin, hindi mo nakita yung new identity mo as a follower of Christ. Hindi lamang yan, new direction.
Kung magulo dati yung 2025 mo sa iyong paglalakbay bilang isang Kristiyano, baka ngayon simulan mo sa bagong tamang direksyon na ang direksyon na yan ay patungo sa layunin ng ating Panginoon. Kasi kung hindi mo natin gagawin yun, most likely, hindi mo rin magagawa yung purpose ni Lord sa buhay mo. Ano ba yung purpose ni Lord sa buhay mo? Magtrabaho, kumain, matulog, at magpakasaya? Hindi mo. Hindi mo nagtatapos lahat mo yun. Ma-enjoy mo yun, lahat ng bagay na yun. Kapag alam mo yung purpose ni Lord, why you have that kind of identity, bakit mayroon kang tamang direksyon dahil may purpose si Lord. Una, of course, you are identified with Christ. Ibig sabihin kung ano yung layunin ni Christ, yan din yung layunin mo. Amin po ba? Marami pong pagkakataon, yung ating mga sariling layunin ang nasusunod. Ay ba't pa natin pinaging Panginoon ang Lord sa buhay natin kung tayo pa rin yung nasusunod? Di ba sinabi natin, tinanggap natin si Lord? At actually nga, minsan ng mga bata, medyo masyadong, masyadong realistic sila. Paano kaya makakapasok si Lord sa puso ko, teacher? Ang laki ni Jesus, yung puso ko maliit lang. Meron pa mga batang ganun. Simple lang po yun. Tinatawag natin Lord's, ang Panginoon ng buhay natin, ibig sabihin, hindi po naman talaga physically papasok si Lord sa iyong puso. Spiritual na kalalagayan ang pinag-uusapan natin na bahagi nito, si Lord dapat na yung hari na nakaupo sa trono ng puso mo. Amen po ba? Parang hindi po kumbinsido yung kasi gusto pa nilang mamuhay sa kanilang pamamaraan. Kapatid, muting ang gusto ni Lord at magsisimula yung kay Kristo. Unless na hindi mo sinuko yung buhay mo sa Panginoon, kapatid, mahihirapan ka na mamuhay ng tamang direksyon, maging yung purpose ng buhay mo. Even the power to change, hindi mangyayari po yan unless you start your life and surrender your life to Jesus Christ. Siya lamang yung may kakayanan magbago ng buhay natin. At palagi nating isipin ito. Kung gusto nating baguhin yung buhay ng iba, di mo yan kayang gawin. Pero yung ikaw ay magsuko at mabago ang buhay mo, kaya mo yung gawin dahil kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, si Lord lang naman talaga dapat muna nasubukan natin. Yan. Sumuko, ipailalim natin kay Kristo na siya nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Kaya nga, ang tunay na New You ay hindi gawa ng New Year's resolution, kundi bunga ng relasyon kay Jesus. Ulitin ko po yan. Ang tunay na New You ay hindi ginawa o gawa ng New Year's resolution, kundi bunga ng relasyon kay Jesus. Ang New Year's resolution, guni-guni, yun? Bakit? Hindi naman talaga nangyayari, Marinit. Ako'y magpapapayat na. Eh, lamang pa rin yung ginagawa mo eh. Paano ka papayat? Payat na talaga. Ano magagawa natin? Tataba siguro ngayon eh. So, ibig sabihin po, ang ating pong relasyon kay Jesus ang siyang pwedeng magkaroon ng panibagong beginning, lalo na sa panahon natin ngayon. And I think mahalaga po yun sa ating mga buhay. Ulitin po natin, God is inviting us to let go of the past. Second, ano yung sinabi natin? God's promises. Nandun po yan. And then, pangatlo po, a new start begins in Christ. So, ano po yung pwede na natin tignan ngayon sa pang-apat? This is the last part ng ating pong principles na pwede natin makita dito. A new start requires a response. Sa verse 43, kung titignan niyo po yan, do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba naiintindihan? Ang new start po ay ino-offer na po ng Panginoon na kailangan natin pong tanggapin. Parang kung ilalagay po natin, kung babalikan po natin yung kasaysayan nitong binasa natin na panahon ng mga Israelites doon sa Isaiah. Sila na po ay may ginagawa na ang Lord sa kanila. Actually, pangako nga niya, fear not, for I am with you.
Pero sa pagkakataong ito, parang hindi pa rin malinaw sa kanila na ang Diyos ay kumikilos na sa kanila. Kaya kinakailangan sa kami ng Lord sa kanila, gumagawa na ako ng bago yung beginning na yan, but still hindi nyo pa nakikita. And that is why the Lord is wanting His people to see a new start para sila ay mag-response doon. So ano yung pwedeng gawin as part of the response? They should have the kind of heart to repent, turn away from old life, believe, trust in Christ alone, and surrender that give full control. Parang ipinapakita ng Panginoon that time, kailangan nyo talagang makita at ito ang dapat yung gawin at kayo ay mag-response for that. Repent, believe, and surrender. So hindi po sapat na alam po natin si Jesus. Kailangan siya ang Panginoon ng buhay natin. I think kung meron tayong ganitong klase pong pagtingin sa bagong taon na ito, marami po tayong pwedeng makitang magagandang mangyari. Pero isipin po natin, as we conclude, pwedeng meron nga pong bagong taon, pero kung lumang puso pa rin, wala pong epekto yung lahat ng iniisip po natin. Kasi nag-iisar din sa ating mga puso yung pwedeng nagaganap na pagbabago. Yes, we want to see a new start, pero kung bagong simula at mali naman yung direction natin, mahirap pa rin natin makita ang pagkilos ng Lord. Kaya ngayon inaanyayahan tayo ng Panginoon para sa bagong start, bagong new you, at ito po'y nakapaloob kay Kristo. Hindi ito self-improvement, ito ay life transformation. Ito po kasi ang maganda sa pagiging isang believer of the Lord. Hindi po religion ang pinag-uusapan natin. It is a life in Christ, relationship in Christ, at ang magiging result po nito, every year man yan, every day, every week, every month, ay dapat transformation. Kasi kahit may bagong start po tayo at bagong new you, pero kung hindi pa rin makikita ang transformation, baka may mali. Kaya dapat natin isipin yung 4 na bahagi na ating pinag-usapan. Para makikita tayo ng new you sa buhay mo, una, i-let go mo yung past. Ano yung pangalawa? Dapat po natin tingnan yung promises ni Lord. At yung pangatlo, ano pong pangatlo? A new start in Christ. Yung relationship natin kay Lord, panatilihin po natin mas mayabong po yan, mas malago sa ating pagpapatuloy. At at the same time, tingnan natin paano tayo mag-response sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung ilalagay natin, mahalaga pa rin na yung bagong new you ay dahil sa may bagong nangyayari because of Christ na nasa atin. Today, I will be giving you 3 discussion questions. Ito po yung sa pag inyong mga D-group meetings. Una, sipin niyo po ito. Ano ang old thing na kailangan kong bitawan ngayong taon? Parang mahirap ba yan kung mga bagay na bibitawan mo, i-let go? Character, ano ba yan? Attitude. Mahirap mo bang i-let go dahil okay, mataray talaga naman ako eh. Ito mataray talaga. Baka mahirap mo mag-i-let go yan. Pangalawa, saang ere ng buhay mo kailangan mong mayroong bagong simula kay Lord? Yan, magandang isipin po natin yun. Lord, itong taon na ito, ano ba yung pinakamagandang kailangan kong simulan na kasama ka? Or paano mo tingnan ang relationship mo kay Lord? And then, third question po natin, ano ang practical step for this week? Simulan mo itong week na ito, onwards, to walk in my new identity. Practical step, to walk in a new identity. I pray na itong mga bahagi nito ay makatulong sa atin para talaga makakita tayo ng bagong buhay na kaugnay ang ating Panginoon. So, mayroon po tayong aawitin and I pray na gawin niyo ito rin pong song ninyo personally as you
learn the content of the lyrics.